Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, yung itong awayan ni Duterte at ni Trillanes, napakaganda po nito. At isa po dito, isasama natin yung isang mambabatas, na isang young gun, nakakita po ng isang ayota. Ibig pong sabihin, kasi nabanggit po yan ni Duterte, no, sabi niya, if you found an inch of iota, no, yung IOTA, sabi niya, maski na maliit lang, small amount, yun yung ibig sabihin ng iota, small, katiting, nakatotohanan dyan sa mga bank statements na yan o bank account, magbigti na lang daw siya. Pero si Duterte, hindi niya po alam ang isasagot niya. Sukol po siya eh. Oo. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbibideo replay, nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming, at ganoon na rin po sa mga OFWs, sa ating men and women in uniforms, sa ating mga frontliners at mga guro. Special shout out sa inyo. At maraming salamat sa patuloy na sumusuporta at hindi bumibitiw sa ating channel. May God bless us all. May God bless our country. And may God bless this Marcos administration. So kung maalala nyo mga kababayan, di ba, yung batuhan ng mic, yung hamunan, sabi ko nga sa previous video ko, sana wala na lang pong humarang. Sana bago magsuntukan itong dalawang mama na ito, pinalis nyo muna si Senator Leila de Lima. Paulit-ulit ko pong pinanood yung video, yung time na manggagano, yung galit na galit si Duterte nung pag napag-uusapan yung bangko niya, yung statement, no? Talagang pinakita po mahigit 20 yata yun. Ilan ba yung bank statements na yun? No, ang dami. Ibig sabihin, ang daming kwarta ni Duterte na hindi niya siguro alam. Napapalautan yung matandang Duterte. May mga siguro gumagamit kay Duterte. Nilalagay Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte. O nga naman, pangalan ni Rodrigo. Dating presidente. Okay na yan. Ako po natatawa ako nung galit na galit. Sabi naman, dinig na dinig yung sabi ni Trillanes eh. Walang may naka-off na mic pero nahuli pa rin yung isa. Halika, sabi niya. Hahambalusin ng mic ni Digong si Trillanes, si De Lima nakatingin na gano'n, di ba katabi niya si De Lima? Natatawa ako sa reaction ni Senator Leila de Lima. Akala mo talagang nanay na nanay si Senator de Lima, no? Sabi niya kay Digong, ano ka ba? Stop it. Panoorin nyo, tignan nyo. Huwag nyo tignan yung reaction ni Digong. Tignan nyo yung reaction ni Senator de Lima. Doon mo makikita yung talagang isang nanay no? Na parang yung anak niya ang pinipigilan niya o kamag-anak niya, asawa niya. Ano ka ba? Stop it. Basahin niyo yung pananalita ni Senator Leila de Lima. Tuwan-tuwa ako kay Senator. Senator hopefully manalo ka. Natatawa lang po ako, natutuwa ako sa kanya. Motherly love no, makikita mo No, pero dito po, sundan natin ito. Ano pa yung mga pinagsasabi ni Senator Trillanes dito? Ito po mga kababayan, lahat po ng article natin dito galing sa Politico. Pero unahin natin itong kay Trillanes, no? Sabi dito, huli ka. Rudy Duterte gets triggered by bank waiver call. Ayun, nahuli po. Pagdating sa usaping bank statements o bank accounts, si Digong triggered na triggered. Parang ayaw niyang ipakita mga kababayan. Kumbaga, pag nabanggit pa lang ni Trillanes, tignan nyo po yung quote card na yan sa Impact Leadership. Tignan nyo yung mukha ni Trillanes. Paano hindi maaasar si Digong? Ang lakas mang asar yung mukha ni Trillanes. Kumbaga, sabi ni Trillanes, sukul ka, huli ka. Di ba? Huli ka, hindi nga lang kulong, Senator. Huli ka, Rudy Duterte gets triggered by bank waiver call. Sabi niya, former President Duterte has been caught red-handed when he get all plastered and tried to warn his out of calls to open his bank account amid allegations about receiving drug money. Puro daw pala drug money yun. Hindi kasama rin doon si Pusit kasi joint statement sila. Yari si Pusit. Nako, yari ka na Pusit.
Trillanes, a fierce critic of Duterte, pointed out that the former leader was obviously triggered at the mere mention of signing a bank waiver. O di ba? Sabi niya ni Digong, ano kapalit? Sampalin ko siya sa publiko. Si Digong lahat pag may hinihingi ka, gusto niya lahat may kapalit eh. O di ba? Ano ilang milyong kayang naging kapalit mga kababayan? O sino ang naging kapalit? Di ba? Ay mahilig sa babae yan si Digong eh. Pero nananampal na lalaki, manununtok ng babae. O sino? Tension was high when the two rival politicos faced off during the House Quad hearing into Duterte's deadly drug war. O, sabi ni Trillanes sa kanyang Facebook account, talaga, triggered talaga si Digong kapag bank waiver ang pinag-uusapan. Namimilipit kung paano lulusot. Huli ka! Ang lakas na! Ang lakas mga asar! Namimilipit kung paano lulusot. Kita mo, gusto nga pukpukin ka ng Mike eh. Buti na lang nandun si Dilima. Next time sa Quadcom, pagtabihin nyo kaya si Trillanes. Si Dilima sa kaliwa, si Trillanes sa kanan, di ba? Para hindi nakatabi ni Digong yung lawyer niya kasi pinipigilan ng lawyer niya. Tingnan natin kung sabong talaga yan. Kulang na lang yung tari. Di ba? Ito pa, gago talaga to si Trillanes, animal din to eh. In another post, Trillanes claimed that Duterte drug war was just for show, alleging he was conniving with his ex-advisor linked to drug syndicates. He cautioned the public not to fall for Duterte's drama. Correct! Marami pang drama si Digong. Komo galit daw siya sa droga pero protector at partner naman pala si Michael Yang. Wag na kayo pabola dyan. Talaga naman. Alam nyo, sabi niya pa sa isang mambabatas na, sige, pag nahuli mo si Michael Yang, patunayan mo drug lords, ako na una titira. Alam niya namang hindi masasakote si Michael Yang. Ang kapal ng mukha talaga. Di ba? Ang kapal ng mukha talaga naman. Pero inaasar pa talaga ni Trillanes. Siguro yung mga anak ni Digong, galit na kay Trillanes. Siguro sabi niya, anak ng siopaw, dapat talaga final destination na natin tong si Trillanes. Ito ngayon yung tinik, ito yung sumisira sa atin, di ba? Ano pa sabi ni Trillanes dito? Okay? Politiko, gumagawa ng eksena. Trillanes says Duterte's bank waiver drama shows account is real. Di ba? Galit na galit eh. Waiver lang naman ang hinihingi sa'yo eh. Kung walang diferensya sa mga bank statements na yan o bank accounts, kung hindi totoong sa'yo yan, sige, magpa-bank waiver ka. Patunayan na may anomalya dyan. Kung akin man yan, patunayan yung may anomalya dyan. Pakita ko sa'yo. Ang sabi daw ni Duterte, dun sa isa yung pagtatanong kay Adjong, sige, pero wag niyong ipopubliko. Pakita ko lang sa inyo. Pero hindi sa publiko. Hindi pwede. The public must know. The majority of the Filipino must see kung totoo yung mga pera nyo dyan sa bangko. Saan nang galing? Diba? Yung CIF ni Pusit, nung mayor siya, noong 2016 to 22 sa Davao City, 2.6 billion. O yung mga sobre ngayon. At kung ano-ano pa. Di ba? Kala nyo di kayo masusukol yan. Okay? Ito pa sabi ni Trillanes, in-interview siya sa bilyonaryo naman. Medyo nangiti po tayo kasi narinig ko na po yung mga ganyang bluff. Nagbablap siya. Pirme. Hindi naman niya tutuluyan yon. Kinagat ko po yung hamin niya. Later on, sige, sampalin mo ako. Pipirma ka ba? Hindi pa rin, di ba? Ayaw pa rin, ang daming palusot. Nung tinatanong na siya ulit ni Adjong, ni Manuel, teka muna, joint account namin ng misis ko yan Yung mga misis ko, mayayaman yan. May mga negosyo. Hindi naman yan ang usapan Ang usapan dun yung bank accounts waiver. Nabago na, ang kasama na niya, ang pangdepensa niya, misis niya, visit. Trillanes recalled that when he exposed in 2016 the said bank accounts, which at one time contained 2.4 billion pesos, Duterte initially denied its existence.
However, after some individuals were able to deposit money into the account, Trillanes said Duterte eventually admitted the account but claimed that the deposit did not exceed 200 million. Ay, sinungaling. Hinamon niya ako magkita kami sa BPI Julia Vargas branch para i-disprove na hindi lalagpas doon ng 200 million pesos. Pero hindi po siya humipot. Ang lakas maghamon. Hindi naman pala sisipot. Oh, what does it tell you, di ba, Mr. Waldy Carbonell? Nung hinamon ni Digong si Waldy ng draw doon sa Davao City, wala din siya. Nung hinamon ni Waldy yung anak ni Duterte si Baste sa Luneta, wala rin ng Duterte. So what does it tell you? Matapang lang sa salita. Matapang lang pag madaming bodyguard. Tingnan nyo, di ba yung nangyari doon? Hindi nga niya natuloy na batuhin. Kung totoong gusto niyang gawing batuhin, pokpokin si Trillanes, dapat binato niya na lang. Oh, di ba? Alam niya kasi marami siyang bodyguard. Oh. Hindi ka pala sumipot. Gusto. Ako po, sumipot. Tapos hindi na nila nilabas yung statement of account doon sa accounts niyan. Alam na, binraso na. Oh, baka na-threat na yung bangko. Tapos, binaon na niya sa limot, pero palagi kong nilalabas ang issue na yan. Palagi siya nagtitrigger. Tapos, gumagawa siya ng eksena para pagka dumating ang punto sa pirmahan ng waiver. Ganon po yan si Duterte. Pusit! Isang pusit. Oo, gagawa ng eksena para malayo. No? Hindi na matuon doon yung sa issue. Oh, Trillanes said when Duterte accused him of maintaining a bank account in Singapore, he went to the bank to disprove the allegation. O, tingnan mo, si Duterte. Di ba? Akala naman nila lahat maniniwala na lang sa sinasabi nila. Ngayon po talaga napapatunayan na ang mga Duterte ang nagpasimuno ng DDS. Ano yon? Duterte Duwag Syndrome. Ayun. Duterte Duwag Syndicate. O, yun po yan. Pero itong ginagawa niya talagang maliwanag na totoo ang sinasabi ko po. Trillanes claimed that deposit in the accounts was proceeds with the illegal drug trade. Kasi doon po sa mga nakuha naming dokumento, nakita namin si Duterte, si Sara, si Baste, si Pulong, at kasama si Hanilet ay binibigyan ng dividende nitong isang drug lord na na-mention ni Arturo Las Cañas na si Sammy Uy tuwing 6 na buwan, every 6 months nagdidibidendo, nagbibigay ng pera. Tapos ang ginamit po nila cheque, manager's check, kaya meron po tayong money trail at paper trail, yari na. Trillanes said he submitted the documents to the Office of the Ombudsman and former overall Art Carandang conducted the investigation and was able to prove that these documents are real. Pero tinanggal po yung si Ombudsman Art Carandang kasi inimbestigahan si Digong. Kita nyo? Carandang will be invited. Ay, maganda ito. Invited si Carandang. Ayan, ha? Kung totoo man yung sinasabi ni Trillanes na nag-imbestiga si Carandang na office doon sa Ombudsman, pinatotohanan na totoo yung mga bank accounts, tinanggal ni Duterte. Baka may nag-udyok kay Duterte. Sino yun? Mamili kayo doon sa 2 asawa. Di ba? Now, punta pa tayo dito sa isang mambabatas na ito. Ito, member ng Young Guns. Batang-bata ito. Matindi rin magsalita ito. Palang sila Rodriguez, si Kong Hoon. Wala nga lang si Migs Nograles no? Siyempre, bagong kasal. Honeymoon. Ito po, di ba sinasabi ni Digong na if you found an iota of truth to what Trillanes is saying about the bank statement or bank accounts, isabit ko ang sarili ko. O ngayon, Digong, isabit mo na. Isabit mo na. Bakit? Ano po ang sabi ng isang mambabatas politiko? Ako, Bicol Solon, sees iota of truth in Trillanes allegations against Rody Duterte. Ako, Bicol Party List. Sabi niya may nakita siyang iota of truth. Sino yan? Si Jill Bungalon. Ito sabi niya. During Thursday's interview on Bilyonaryo, si Bungalon about the most important points raised in the hearing of the House, Bungalon mentioned the reiteration made by Duterte that he takes full legal responsibility for the consequences of the policy implementation of the war on drugs campaign of the previous administration. Number 2, his admission on the policy that he mentioned. With that, he is willing to voluntarily surrender to the jurisdiction of the ICC. In fact, na-mention niya kahapon, ang sabi niya, papuntay na dito sa ating bansa at umpisa ng investigasyon. There were several allegations that were mentioned, especially
specifically the accusations of former Senator Antonio Trillanes that the war on drugs is fake. And when he corroborated his supported statements by the evidence that he was able to gather, mentioning that the war on drugs is a ploy and that the war on drugs is fake and that he is a protector of drug lords. Tibay ni Bungalon. As if he believed what Trillanes have said, Bungalong replied, as a member who listened and seated for several hours and we heard the explanation coming from resource persons, somehow, there's an iota of truth on the allegations of former Senator Trillanes. Iota means may maliit na katotohanan. Kasi sabi ni Digong, kung meron mang iota of truth dyan, isabit niya sarili niya, yun na. Bungalo noted that Trillanes' statement aligned with the testimonies of self-confessed hitman Edgar Matubato and former Davao Death Squad member Arturo Las Canas who made their allegations against Duterte when he was still the president. Para sa akin, kailangan ng mas malalim pang investigasyon. As what he wanted to discover, Bungalon replied, kailangan malaman talaga kung talagang si former President Duterte ang utak at nasa likod ng mga krimen. Correct. Matalino Matalino itong sila Bungalon, itong mga young guns, no? Talagang nakikinig, nandoon, hindi tulad ng mga Duterte youth, napupunta lang pag nandoon ang mga Duterte. So, wala pa. Sabi nga ni Akop, you are betrayed by your ignorance of our rules sa Congress. You know the rules, but you were betrayed by your ignorance. Sa akin naman, she was betrayed by her idiocracy. Idiot. Di ba? Ang galing lang ni Bungalon, di ba? Sabi niya, ako, tagal kong nakaupo dito, nakikinig lang sa kanila. Yan ang ganyan ng mga lawyers, matatalino. You are willing to listen, you are willing to open your mouth if you are being asked or if you have something to say. Ganon. There is a time for that. Hindi yung babat-in na lang ng babat-in. Kaya itong mga young guns sa Kongreso, mga kababayan, ito dapat, yung iba sa kanila, pinupunta sa Senado. Tanggalin yung mga artista doon, yung mga entertainer, yung mga clowns. Para naman maibalik ang dignidad ng Senado, mga kababayan. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.